Ilang araw pa lang ang nakakalipas mula nang magkasundo ang Estados Unidos at Iran na tapusin ang digmaan sa gitnang silangan, pero mukhang unti-unti nang bumibigay ang marupok na tigil putukan na iyon. Matapos ang 21 oras ng negosasyon sa kabisera ng Pakistan na Islamabad, inanunsyo ni Vice President J.D. Vance ng Estados Unidos na nabigo ang dalawang panig na magkasundo. At hindi nagtagal, naglabas si Donald Trump ng kanyang pinakabagong ultimatum. Ayon sa kanya, simula agad ngayon, ang United States Navy, ang pinakamahusay sa buong mundo, ay sisimulan ang pagharang sa lahat ng barko na susubok pumasok o lumabas sa Strait of Hormuz. Kinumpirma ng United States Central Command na magsisimula ang blockade alas 10 ng umaga sa Lunes, oras sa East Coast ng US. Ibig sabihin, sa oras na mailabas ang episode na ito, inaasahang nakaimplementa na ang blockade ng Washington. Siyempre, si Donald Trump ang namumuno sa Washington, kaya may posibilidad na mabago, maantala o tuluyang kanselahin ang blockade bago matapos ang oras. Pero kahit ano pa man ang mangyari, ang galaw ng militar ng Amerika ay nagpapahiwatig na hindi pa tuluyang natatapos ang digmaan sa Iran. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Breakdown and blockade. Noong magpatawag ng press conference si J.D. Vance sa Islamabad, malinaw na may problema na ang usapan. Sa Jerusalem noong Sabado, sa isang televised address, iginiit ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na malayo pa sa katapusan ang digmaan laban sa Iran. Isang malinaw na indikasyon na ang malapit na kaalyado ng Washington ay walang tunay na interes sa pangmatagalang kapayapaan. Noong araw ding iyon, dalawang American destroyer ang pumasok sa Strait of Hormuz upang subukang magsagawa ng mine-clearing operations. Nakapagpabagsak pa sila ng isang Iranian surveillance drone bago umatras. Mas lalong naging komplikado ang sitwasyon dahil sa magkaibang inaasahan ng Iran at Estados Unidos sa negosasyon, mga posisyong halos imposibleng pag-isahin. Matapos kumpirmahin ni J.D. Vance at ng kanyang Iranian counterpart na bigo ang usapan, agad siyang umalis kasama ang iba pang US negotiators. Wala nang naiwan kahit isang mataas na opisyal ng Amerika sa Islamabad para ipagpatuloy pa ang diskusyon. Sa mga sumunod na oras, lumabas sa iba't ibang ulat na masyadong malayo ang posisyon ng dalawang panig para magkaroon ng kasunduan. Ayon sa journalist na si Barak Ravid, base sa isang anonymous US official, iginiit ng Amerika na dapat itigil ng Iran ang pagpopondo sa mga proxy groups sa ibang bansa, ganap na buksan ang Strait of Hormuz para sa malayang kalakalan ng walang bayad, isuko ang kanilang high-enriched uranium at tuluyang ihinto ang anumang nuclear enrichment sa hinaharap. Kinumpirma rin ng ilang mainstream media sa US ang mga kondisyong ito. Ang problema, halos imposibleng tanggapin ng Iran ang mga hinihinging ito. Humina ang bansa dahil sa ilang linggong digmaan, pero hindi ito nasa bingit ng pagbagsak bilang estado. Sa kabila nito, parehong seryoso ang dalawang panig sa pagdalo sa negosasyon. Ang US ay nagdala ng humigit kumulang 300 opisyal, kabilang ang vice-presidente, habang ang Iran naman ay nagpadala ng 2 eroplano na puno ng kanilang diplomatic personnel. Pero kung tutuusin, ang dating nuclear deal ng Iran noong 2010 ay inabot ng 2 taon bago mabuo. Kaya halos imposibleng makabuo ng kasunduan sa loob lang ng wala pang 24 na oras, lalo na't magkalayo ang kanilang paninindigan. Matapos bumagsak ang negosasyon, nagbanta si Donald Trump ng mas matinding hakbang, ang utusan ng US Navy na i-blockade ang lahat ng barkong papasok at palabas ng Strait of Hormuz. Kapag tuluyang naisakatuparan, titigil ang lahat ng galaw ng barko sa Persian Gulf, kahit pa wala itong kinalaman sa Iran. Pinalawak pa ni Donald Trump ang kanyang bantalampas sa Strait of Hormuz. Ayon sa kanya, inutusan ko na ang ating Navy na hanapin at harangin ang bawat sasakyang dagat sa international waters na kahit papaano ay nagbayad sa Iran. Walang sino mang magbabayad ng illegal na toll ang magkakaroon ng ligtas na paglalakbay sa karagatan. Dagdag pa ni Trump, may iba pang mga bansa na sasali sa blockade ng US. Pero tumanggi siyang pangalanan kung alin ang mga ito. Samantala, nangako ang Iran ng isang malakas na tugon laban sa anumang military vessel na susubok dumaan sa Strait of Hormuz, pero sinabi rin nilang papayagan naman ang mga sibilyang barko na makadaan ng walang abala. Sa realidad, kakaunti lamang ang pinapayagang barko ng Iran na dumaan bawat araw mula nang magkabisa ang ceasefire. Sa ilang araw pa nga,
Mas kaunti pa ang pinapadaan nila kumpara noong kasagsagan ng aktwal na labanan. Kalaunan, nilinaw ng US Central Command ang plano ng Washington. Ang blockade ay tututok lamang sa mga barkong papasok o palabas ng mga pantalan ng Iran. Ibig sabihin, ang mga barkong walang kinalaman sa Iran ay papayagan pa ring dumaan sa Strait of Hormuz gaya ng normal. Sa isang banda, mas magaan itong sitwasyon para sa mundo, parehong sa geopolitics at ekonomiya. Hindi na kailangang mag-alala ng mga bansang tulad ng Saudi Arabia at United Arab Emirates na maaapektuhan ang kanilang kalakalan, at hindi rin kailangang maghanda ang global economy sa mas matinding pagkaantala ng supply ng enerhiya mula sa Persian Gulf. Pero sa kabilang banda, nagdudulot din ito ng bagong tanong, lalo na kung balak ba talaga ng US na tuluyang kontrolin o buksan ang strait. Sa ngayon, ilang barko pa lang ang dumadaan bawat araw, at kahit ilang linggo nang pinipilit ng Washington ang kanilang mga kaalyado sa NATO, hindi pa rin nila tuluyang kinokontrol ang strait. Depende sa magiging desisyon ni Trump, maaaring subukan ng US na tuluyang i-lockdown ang strait sa mga susunod na araw. Pero delikado ito dahil ilalapit nito ang mga barkong pandigma ng Amerika sa saklaw ng mga armas ng Iran na maaaring magresulta sa pagkasawi ng mga sundalo kung muling sumiklab ang labanan. Sa kabilang opsyon naman, pwedeng magtakda ang US ng perimeter sa paligid ng strait. Hahadlangan lamang ang mga barkong galing o papunta sa Iran o yung nagbayad sa Iran, habang pinapayagan ang iba na dumaan. Mas mababa ang panganib nito para sa US, pero posibleng lalo nitong pabagalin ang daloy ng kalakalan. Sa panahong nagsisimula palang maramdaman ang epekto ng digmaan sa Iran sa global economy, ang kahit ilang linggo na pagkaantala o mas matagal pa ay maaaring magdulot ng seryosong problema. Back to war. Sa nagdaang weekend, nilinaw ni Donald Trump na aabutin ng oras bago tuluyang maipatupad ng US ang buong blockade sa Strait of Hormuz. At dito pumapasok ang isa pang mahalagang tanong, ano ang mangyayari habang wala pa ito? Sa kasalukuyan, ang ceasefire ay magtatapos sa April 22, maliban na lang kung ito ay mapalawig o mapalitan ng mas permanenteng kasunduan bago dumating ang deadline. At ayon na rin kay Trump, hindi agad-agad maisasagawa ang full blockade ng Estados Unidos. At dahil nagbanta ang Iranian Revolutionary Guard Corps na ituturing nilang paglabag sa ceasefire ang anumang military vessel na lalapit sa Strait of Hormuz, posibleng abutin ng sapat na oras ang Estados Unidos para tipunin ang kinakailangang naval forces bago tuluyang makalapit sa mismong bungad ng strait. Bagamat malaki na ang naval power na ipinadala ng US sa Middle East, nakakalat ang mga barko nito sa iba't ibang lugar, sa Arabian Sea, Red Sea at Mediterranean Sea. Ayon sa mga eksperto sa hukbong dagat, ang panawagan ni Trump sa mga kaalyado sa NATO ay maaaring dahil sa hirap ng Washington na magdagdag pa ng puwersa sa rehiyon. Pero ayon sa ulat ng Wall Street Journal, maaaring hindi na maghintay si Trump para resolbahin ang problemang ito. Sa halip, ayon sa mga source, pinag-iisipan ni Trump ang limitadong pagbabalik ng military strikes sa loob ng Iran. May posibilidad din, bagamat mas maliit, na ibalik niya ang malawakang pambobomba na ginawa nitong mga nakaraang linggo. Sa isang social media post matapos ang negosasyon, inamin ni Trump ang posibilidad na ito. Sinabing handa ang US na tapusin ang Iran kung kinakailangan. Dahil sa mga nakaraan ng pagkakataon na umatake ang US habang may negosasyon pa, may malaking tsansa na muling magsagawa ng airstrikes ang Amerika nang walang babala, kahit na technical na umiiral pa ang pansamantalang ceasefire. Binanggit din ni Trump ang posibilidad ng pag-atake sa energy infrastructure ng Iran, katulad ng kanyang mga naunang banta bago pa napagkasunduan ang kasalukuyang tigil putukan. Pero sa ngayon, hindi malinaw kung ang panibagong air campaign ay magdudulot ng pagbabago sa posisyon ng Iran sa negosasyon. Ayon sa mga insider, may malinaw na pagkakahati sa loob ng pamunuan ng Iran sa pagitan ng kanilang civilian leadership at ng Revolutionary Guard Corps. Ang mga sibilyang leader ay mas gustong palawigin ang ceasefire o kung maaari, makamit ang isang komprehensibong kasunduang pangkapayapaan. Pero ang panig ng militar ay hindi naniniwala na may silbi ang isang kasunduan. Mas interesado sila na makamit ang mga layunin ng Iran sa pamamagitan ng puwersa. Sa ngayon, binigyan ng pagkakataon ang civilian leadership na subukan ang kanilang paraan kahit nalabag sa loob na pumayag ang IRGC. Pero kung tuluyang mabigo ang negosasyon at biglang bumalik ang US sa military operations, maaaring mapatunayang tama ang paniniwala ng militar ng Iran na walang saysay ang pakikipag-usap.
Bukod dito, ang mga hakbang na pinag-iisipan ni Trump mula sa pag-atake sa energy at civil infrastructure ng Iran hanggang sa pagbablockade sa Strait of Hormuz ay tiyak na magdudulot ng matinding pinsalang pang-ekonomiya. Pero ang epekto nito ay hindi agad mararamdaman. Aabutin ito ng ilang buwan bago tuluyang tumama. Sa ngayon, hindi naman nasa agarang panganib ng pagbagsak ang pamahalaan ng Iran. Sa halip, malinaw na tinitingnan nila ito bilang isang laban ng pagtitiis laban sa Estados Unidos, kung saan ang kampo ni Trump ay tila nag-aalangan tanggapin o aminin ang anumang pagkatalo o pagkukulang. Ang Iran, lalo na ang kanilang militar, ay mukhang handang tanggapin ang posibilidad ng matinding krisis sa ekonomiya sa mga darating na buwan, kapalit ng pagkakataong magdulot ng agarang pressure sa US na maaring magtulak sa Amerika na umatras sa laban sa kalaunan. Kung titingnan ng mas malawak ang sitwasyon, lampas sa matitinding pahayag nitong mga nakaraang araw, malinaw ang kilos ng Washington. Halos agad pagkatapos magkabisa ang ceasefire, nagsimula ang US ng tuloy-tuloy na resupply missions mula sa Europa gamit ang malalaking cargo aircraft. Nagdadala ang mga ito ng napakaraming supply mula sa armas, sundalo, non-combat supplies at iba pa bilang paghahanda sa posibleng panibagong yugto ng labanan. Habang tumatagal ang weekend, lalo pang dumalas ang mga flight na ito, isang senyales na may pinaghahandaan ang US at malamang ay ang muling pagsiklab ng labanan. Mayroon ding ibang flight ang US, gamit naman ang mga air refueling aircraft na lumipad pasilangan mula Israel sa malaking bilang. Ipinapahiwatig nito na may nagpapatuloy na operasyon sa himpapawid, maaaring para sa patrol o para magpakita ng lakas at pananakot. Samantala, patuloy na binibigyang diin ng mga opisyal ng Iran na handa silang bumalik sa digmaan kung kinakailangan. Noong Sabado, iniulat din ng CNN na posibleng tumanggap ang Iran ng bagong air defense systems mula sa China base sa intelligence ng Amerika. Sa global markets, agad ding naramdaman ang tensyon. Umabot sa $103 kada bariles ang presyo ng Brent crude oil noong Linggo, habang naghahanda ang mundo sa panibagong linggo ng kaguluhan sa Middle East. Salamat sa panonood.